Hi guys! Welcome back po sa ating channel. Our vlog for today is maglakwatsa kami. Anyway, pupunta kami doon sa parang ano, yung ATV, yung may desierto ba, yung akit-akit yung mga motor. Maraming pupunta kasi doon May iba't ibang lahi. Itutur namin kayo doon kung ano meron kasi kakawilan din natin galing trabaho. Kaya refresh muna tayo. Punta tayo doon sa ating pasyalan. Ayan, no? Nakita nyo yung mark and save. Bilihin dyan. Marami rin ano dyan nabili, pati ibang lahi din. Mark and save. Next supermarket itong Lulu. Pareho lang sila, naganuhan ng presyo yan. Pareho lang ang tawag yan, babaan ng presyo. Pero mas mahal ang presyo ito sa Lulo. Isa doon sa Mark and Save. Time check kayo 5:25, madilim na. Kasi nga malamig na dito. Ngayon pupuntahan natin yung ATV Adventure. Ayan, ito yung tinatawag na Corniche. Sabihin, parang ano, kung sa atin pa, parang yung boulevard. Boulevard, tama, boulevard. May dagat, yan, pwede ka mamingwit dyan. Mamingwit ka dyan, pwede. Maraming ano dyan, maraming namimingwit. Malinis yung kapaligiran. Maganda mamimingwit dyan pag hindi malamig ang panahon. Tama lang kasi malamig, mahangin, lamig din. Yung restaurant na ng Mahalo nasa dagat. Papunta kami sa ano doon sa medyo mga 30 minutes drive pa biyahe, travel papunta doon sa ATV Adventure. Sige, yata mo picturean ka dyan. Bilib ka lang dito ba kasi ganda ng kalsada, malapad, kabilaan siya, tatlong lane kabilaan, hindi siya sa lubungan. Ganda ng kalsada dito sa Saudi Arabia. Bilis, pumula 85 siya. Nato siya tayo 79. Happy siya, happy. Dito may mga kamera naka ano sa kalsada. Hindi ka basta-basta makahataw. Kasi may mga ano dito, overspeeding. May mga penalty.
lods, oh, ganda ng kalsada. Kita niyo yan? Ang ganda ng kalsada. Nadilim na talaga. 5:30 na. Diba? Sa gabi. Nandito tayo ngayon sa roundabout. Siya po yung humato dito dahil may camera. Magbabayad tayo ng penalty. Overspeeding. Sige, bante. Ganito lang buhay namin dito mga lods. Pag hindi tinatamad galing trabaho, lalabas mo na pa hangin-hangin, refreshing. Pero pag tinatamad, bahay, tulog, ano lang, sa bahay, trabaho, kain, yun lang. Pag may time, hindi tinatamad, nakwat siya ng konti. Yung mga to. May mabilis tumakbo. 90 lang dito. 90 lang ang speed. Malalayo rin ito biyahe natin. Kaya napicturan, sabing 90 lang eh. Yari tayo. Napicturan yung isa, sino kaya napicturan na yun? Hindi siguro tumakbo. Hotel ni Paris Hilton. Tinay dito sa may beach, no? Hilton Hotel. Yan, itong bridge nito papuntang Bahrain yan. Yan yung boundary ng Saudi Bahrain Bridge. Saudi and Bahrain boundary yan. Yung tulay na yan. Pag tumawid ka dyan, magbabayad ka ng toll gate papuntang Bahrain. Malapit lang kasi Bahrain dito. Mga 1 hour ang biyahe from Saudi to Bahrain. Pero dito ka dada sa may tulay. Ang haba ng tulay na yan, dagat. Ginawa na ng tulay. Haba. Malapit traffic dito, pa U-turn. Nakikita nyo yan, no? Naghalo yung plate number. May Bahrain, may Saudi, mga kutsi. Kasi malapit lang sa Bahrain dito eh. May plate number ng Bahrain, may plate number ng Saudi. So, malalayo ang ating ita-travel. Wala naman traffic.
tower na yung tinatawag na desalination plant. Sabihin, yung kinukuha yung inumin ng buong Damam at Saudi. Damam, tsaka Alcobar. Salt water yan, ginagawang fresh water. Ginagamitan ng device para tumabang yung tubig. Ayan, malaki yan. Pag may-ari ng ano yan, government. Desalination plant. Yan na kinukuha yung mga iniinom namin dito galing sa dagat, kasi wala naman silang ano dito, yung fresh water talaga yung galing sa ilalim ng lupa, kasi ang laman ng ilalim ng lupa dito ano, fuel ang laman, i-recycle nila para magiging gasolina at saka diesel. Kaya no choice ang ginagawa ng Saudi, sa tubig dagat sila kinuha salt water. Tapos pinaka finished product nila, kikita nyo yung mga tangke na yan, ay malalaki yan, yung mga tangke na yan, dyan papunta galing doon sa desalination finished product. Dito yung mga tangke malalaki dyan papunta. Tapos yan ang mga tangke na yan, meron siyang pipe papunta naman doon sa mga area ng Damam sa area ng Alcobar. May tubo yan sa ilalim. Kaya ang dami ng tangke na yun, no? Siguro nasa mga 20 yan ang lalakihan. Kabila, tatlo, lalaki oh. Pero fresh water yan, nagiging fresh water na yan. Tapos nag-expand sila dito, naglagdag sila ng ang tawag yan reverse osmosis. Yan yung sasara ng tubig alat, tinatawag na reverse osmosis. Yan, nagano sila, nag-expand, siguro kinulang. Malaki na yung Damam at saka Alcobar eh. Isipin nyo yan, salt water yan ang ininom namin dito, pero magiging fresh water siya, magiging tabang. Kasi pinaprocess yan sa reverse osmosis para mawala yung alat niya, nagiging mineral na siya paglabas. Sa atin hindi kailangan ng reverse osmosis kasi marami naman sa ating mga ano, yung fresh water galing sa ilalim ng lupa. Hindi katulad dito pag nag-ukay ka, lumalabas fuel sa ilalim, walang tubig. Pinakamahirap na wiran dahil pang-abot yung mga sasakyan dito, walang stoplight, ano kasi ito yung runabout, pabilisan na lang sa mata. Ang dami oh, hirap tumawid.
Lolo. Oh, grabe yung ano, no? Ito, pwede to. Good way, please. Yan. Pabilisan talaga dito. Pag wala, dali. Yan, nakatawid na tayo. Speed limit 100. Dati itong dagat, ginawa na ng ano, nireclaim nila, pinabakan, tinayuan ng mga establishment, bahay, kung ano-ano mga tinayo nila, building. Dagat ito dati, ngayon naging kasada na, oh. Masa Dunkin Donut. Tanong natin kung magkano ang transfer. Ayun na ako magtanong. Ano na lang sa inyo. Inyo na lang. Paparekan yan. Eh ano nga, i-mute nga. I-mute na lang. Play. Ay, oo. Halika, magkape tayo.
mayaman nito. Tugtog na to. Sikat yan. Tako lang. Dito, halo. Bukain na ka eh. Screen jacket oh. Ya, wala kang copyright yan. Gama lang yan eh. Tayo. Ay, sarap ah. Lambot yan. Lupod. Ganda. Let's do it. Oh, di ba? Ayos yung panalo ah. Yung sa estilo. Wala ka nangangabahay. Hiya! Wala ka nangangabahay dyan eh. Dito kami sa tabing dagat. Yan. Isa yung mga kuwam. Yan. Buhangin. Doon sa kabila. May banana boat jam. Kaso sa araw lang pwede sumakay. Wala sa gabi dahil madilim. Pag Friday, maraming tao rito. Ngayon kasi pasukan eh. Kaya kukunti lang. Ay, tugtog oh. Diba? Yeah! Yeah! Wala nagkipato. Tugtog.
dito sa loob ng Banana Beach. Kung nagutom kayo, meron yung mga pagkain sa loob. Pati sa place, pwede nyo kainin. Pwede kainin naman. Gutom. Uyok na. Bakit daan na lang. Ay, yung paano daan. Power bank. Hindi ka pa charging daw. Ano daw? Interior lang ano ito da. Ati mo ito orang presyo. Ati man. Ang presyo. Pogo eh. Doon mo ano to, Gabriel. Kasi nasa loob ka na ng ano, airport. Doon sa loob ka. Ayoko na the cherry. Hindi, tampo lang. Tampo lang. Nag-ikot-ikot kami sa labas. Ito, bibili lang kami ng Pringles. Kung nagutom kayo, kailangan mag-Pringles. Pag nila ng Sprite ka tubig. Ito, banana. Halos 2 hours na kami dyan sa loob. Ito yung banana beach. Dito tayo. Tapos na yung ikot ng mga bata.
Hey guys! Guys na, loads pa. Uwi na kami. Pauwi na. Naka almost 2 hours kami dun sa loob. Akala namin pang adults, pang kids pa na yun, pero okay lang. Kids naman kami, si bata. Kiddos. Ayan na kami. Kaya may na alas 7 na, mag-8 na pala ng gabi. Tapos ng kuwan, nakotsa. Bukas trabaho na naman tayo. Mga lodge. Biyahe namin mga kulang-kulang 1 oras na papunta sa bahay. Hindi kasi kami natuloy doon sa ATV, gawa ng sarado. Under construction, may ginagawa. Yung ATV, yung motor na 4 na gulong, yun siya. Meron na sana doon, kaso wala sarado sila. Napunta kami doon sa parang karnaval. Karnaval, peryahan yata yun. Pero wala siyang yung peryahan, wala siyang sugalan ba? Yung rides pambata.